Sabog sa Senado. Nagulantang ang lahat ng sumabog ang pasabog ni Senador Rodante Marcoleta. Ibinulgar niya mismo ang matagal ng kinukubli na issue ang pagkakadawi tumano ni Tito Soto sa kaso ni Pepsi Paloma. Para itong lindol na yumanig sa buong bulwagan, mga senador napasigaw at nagtilian at ang publiko agad na nag-alabang damdamin, hindi na dapat itago ang katotohanan. Malakas na sigaw ni Marcoleta habang inilalatag ang kanyang revelasyong umuga sa Senado. Anya panahon na para ibulgar ang baho at tapusin ang dekada-dekadang katahimikan. Sa gitna ng kanyang talumpati, ilang senador ang napapatingin sa isa't isa, tila hindi makapaniwala sa bigat ng akusasyon. May mga kumampi, may kumontra. Pero ang tanong ng marami, bakit ngayon lang ito binuksan? At ano ang itinatago ng iba? Habang ang isyong ito ay lumalabas muli, ang sambayanang Pilipino ay tila nahahati. Galit, nagtataka at sabik malaman ang buong katotohanan. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ni Tito Soto, ngunit ang apoy ng kontrobersya ay tuluyan ng kumalat. Taong bayan nagbabantay at lahat ay nag-aabang kung sino ang susunod na mabubunyag sa nakakaeskandalong pasabog na ito. King pera. Hindi ho ito yung barya. Para lang ho sa anuhin ninyo ha. Hindi ho ito yung barya-barya lang. Ito ho'y malaking pera. Ibig sabihin, may issue. Again, ulitin natin ha, ladies and gentlemen. Hindi po natin sinasabing may conviction na. Okay, hindi ho yan ang ating sinasabi. Pero, ladies and gentlemen, ito ho'y bilyon-bilyon di umanong parang kaso. Kinasuhan sila. Bakit? Kasi nga daw, ano ba ang dahilan ng pagkaso? Number one, ay itong proyekto na ito ay walang bidding na naganap. Ibig sabihin, ayon sa ating Government Procurement Reform Act, kailangan may bidding kasi ang vice governor siguro siya yung in charge. Kaya nga hindi lamang po siya. May 12 pa na official. Kasi ang nag-head usually yung vice governor. Pag sa mayor naman, yung vice mayor ang nag-head ng kanilang council. Dito yung vice governor, di ba? Ibantakin mo, ladies and gentlemen, grabe po, ang lupit, ha? Merong hindi dumaan sa procurement. At 2020 pa po yan. Kaso yan sa ombudsman. So, kung ito ho ay clear, ibig sabihin, kung ito ho ay isang bogus na o political na panggigipit lamang kay D, mabilis po ma-dismiss yan. Yung ganyang klaseng case, di ba? Kaya lang hindi eh. Malamang sa malamang, matinding pag-aaral ang ginawa ng ombudsman. Kasi, para mapatunayan, sabi nila, meron nagsabi, hindi ako. Ang korupsyon daw, mahirap talagang patunayan. Which is true. Kasi nga naman, walang resibo sa korupsyon. Alam naman, pag nag-corrupt ka, bibigyan ka resibo. Oh, ito, kunwari, 100 million, para sa'yo lang yan, ha? Ikaw nang bahala dyan sa mga bet ka mo, ha? Oh, sasabihin mo, sandali, bigyan kita ng OR. Walang ganun, di ba? Siyempre, ang una-una nga, hindi nga yan nagtatanggapan sa opisina nila. Pangalawa, hindi ho yan kaliwaan. Usually, may mga paraan para hindi ho talaga mahuli. Diba? Lalo na kung milyon-milyon ang pasahan ng pera. So, again, wala hong resibo yan. So, ano ibig ko lamang po sabihin? Talaga napakahirap patunayan. Okay? Pero, kung yan ay talagang really political lang, mabilis yan magdidesisyon at sasabihin, wala yan, kalokohan yan. So, ibig sabihin, bakit ganito tumagal itong issue na ito? Sana man lang, kinlaro muna o humingi muna ng opinion mula sa, kaya desisyon, inalam muna ng gobyernong ito, kamusta na ba yung kaso nitong magiging speaker? Ang ina, parang diba, parang gaguhan. Sandali, Banat Bay. Anong ibig mo sabihin? Ako simple lang naman Ito sa tingin ko isang pautot lang nila, isang paandar lang nila para kunwari sinusolusyonan yung korupsyon, di ba? Kasi ganito 'yan. Sa September 21, kasadong-kasado na. Iba't ibang grupo. Pero mag-ingat kayo meron ako i-reveal sa inyo mamaya tungkol sa isang grupo. Naku po.
may mga iba't ibang grupo ng magrarally sa 21 at mukhang ito'y maapakalaki. At may balita ako talagang malaking-malaki ho ito dahil may mga grupong malalaking sasali. Talagang malupit daw ho ito. Siguro para humupa yung tensyon ay sabi siguro nila, "Shh, baba ka na." Para medyo humupa. Parang ginawa nila kay Zaldico. Kasi remember, di ba, may kwento-kwento nun. May kwento-kwento nun na may isang grupo daw na hinihinging bumaba si Romualdez. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung grupo. Kwento-kwento ito eh. Hinihinging bumaba si Romualdez dahil sa PI, dahil sa budget issue, dahil sa impeachment. Ayaw daw bumaba. Kaya ang sabi di umano ay ibinigay o parang panakipbutas, ito daw si Zaldico. O, so sabi, ito daw. Ito na lang si Zaldico, tatanggalin na lang namin sa chairmanship ng appropriation, ha? Pero spare the speaker. Yun daw ang kwento, ha? Alleged na kwento. Tapos tinanggal nga nila si Zaldico. Ang problema, hindi ho humupa yung init ng taong bayan. Hindi ho, lalo hong nagalit, lalong nabuisit kasi parang, ano to, iniiwasan nyo? Kasi alam naman natin na kung meron mang kinalaman si Zaldico sa mga ganitong aligasyon, hindi naman ho siya makakagalaw ng sarili niya. Di ba? Ano lang, sabihin na natin, siya ang nakaupong chairman ng pinaka-powerful na komite. But still, yan po ay dadaan pa rin po sa opisina ni Speaker. So ibig sabihin, ladies and gentlemen, hindi ho siya makakagalaw nang walang galaw ni Speaker. Nang walang basbas ni Speaker. Di ba? Kaya tuloy lalong naginit ang taong bayan. Tapos may mga naglabasan na, di ba? Kanya-kanyang labasan na ng kanilang mga saloobin. Yun na nga po ang nangyari, lalong nagalit kay Speaker. Kaya eto, mukhang another diversion para humupa ang galit ng taong bayan. Kaya lang hindi ho, lalong nabuisit. Lalong nabuisit kasi ang pinalit may kaso. Di ba? Mantakin mo. Papalitan mo nga yung isang speaker dahil quote-unquote siya ay allegedly corrupt na speaker. Di umano. Di ba? Tapos ang ipapalit mo, may kaso rin. Gago! Ito'y lantarang panloloko. Again kaso, hindi ko sinasabing conviction. But still, I mean, kaduda-duda na di ba? Meron ng kaduda-dudang tapos yan pa ipapalit mo. Para lang talaga masabing, ayan yung ating Pangulo ay merong ginagawa para laban dito sa korupsyon. Mga ganyan-ganyan, di ba? Kasi yun ang pautot ni Claire Castro Meron daw ginagawa. Pero, ito naman na nangyari. Kaya nagagalit tuloy ang taong bayan lalong nag-init ang ulo. Hindi ako, wala akong ito. May papanood po ako sa inyo, ha? Panoorin po natin to. Good afternoon, everyone. I thought it'd be a good opportunity. Wait lang, sir, ayusin lang po. Sir, sorry. It's okay, it's okay. Okay, okay na? Yes, go ahead, sir. Yeah, again, good afternoon, everyone. I thought this would be an opportunity, a good one, to face the media and update you all as to the goings on of the House. I think it's no secret as to what transpired. The vote for the speakership is currently ongoing. I just cast mine for Congressman Faustino Bojidi III being the lone nominee for Speaker of the House. Kung why Bojidi? Was Albi Benitez or Toby Chanco even chosen by Malacanang? First of all, it was not a matter of being chosen by Malacanang. Aside from that, kung Toby said, ayaw niya. Nilinaw niya, hindi daw chosen. Okay? Ulitin natin from the beginning. And Kong Albi gave way for Kong Bojidi. How this works is, of course, it's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong pa namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Bojidi. We are a collegiate body.
The Speaker is primus inter pares and he serves at the pleasure of the majority. So, nung lumabas po ang pangalan ni Congressman Bogie D, yan po ang na-nominate bilang Speaker of the House. Sir, sabi ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po ito. Kayo daw po yung pumili kay Bogie D. Ano po? What did he Sabi say? ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po. Itong pag-resign ni Speaker, tapos kayo raw po pumili kay Bogie D. Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of Style niya nung Pangulo, si Pangulong Duterte. Alam mo, Totoy, makinig ka Totoy pinainit mo ulo ko. Ha? Totoy. Alam mo ba, ako, involved ako noon eh. Alam na alam ko yung nangyayari noon. Nakatutok tayo noon sa labanan ni Cayetano tsaka ni Velasco. Alam mo ba, dahil sa nag-aaway yung dalawa, marami nagkaroon ng parang panawagan na si Pulong na lang ang maging speaker. Oh! Alam mo, pagkakataon niya na yun eh. Sa totoo lang. Kasi yung mga congressman medyo naguguluhan. Sino ba? Si Velasco ba o si Cayetano ba? Oh. Alam mo, mismong siya ayaw niya eh. Hindi nga siya nagpapakita eh. Tutoy. Ha? Tapos, sabi pa ni Pangulong Duterte, pag yan nag-speaker, mag-resign ako. Publicly yan, ha? Ginawa ba yan ng tatay mo, Tutoy? Hindi, di ba? Pangalawa, meron ho bang pag-iimpluwensya na sinasabi mo si Pulong sa iba? Eto lang, makinig ka. Naalala mo yung nagkaroon ng problema ng speakership nila Cayetano noon? Di ba? Pwede niya sanang, ito na lang si Cayetano o ito na lang si Velasco. Walang ganun. Pareho niyang close yung dalawang yun. Di ba? So anong ibig ko lang sabihin? Tutoy, baguhan ka pa lang dyan, huwag ka masyado nagmamagaling. Ha? Eto meron tayong prueba na kayo ang pumili. Kayo ang pumili. May prueba tayo. Eto ang video. weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking Paano magpapakita? Muro-muro na lang kayo dyan. Nagagaguhan na lang kayo dyan. for the 51 billion that was spent in his district. Pero So, ano sinabi ni President Marcos nung magkaroon ng change of leadership dito sa House? Actually, hindi pa kami nag-usap. The last time sinamahan Ayan pakinggan nyo to ha. Huli siya sa sarili niyang bibig. ko, nakita kami ni Pangulo was nagsama, humingi si Speaker Martin ng meeting kay Pangulo. Sino humingi ng si speaker, di ba? Humingi daw ng meeting. Ano ginawa niya doon? Kumain lang ba ng spaghetti? Nag-steak lang ng wagyo? Ano ginawa niya doon? And doon, nagbigay po siya ng kanyang resignation sa Pangulo. Sa sarili mong bibig, Tutoy. Sa sarili mong bibig, Tutoy. Lumabas. Humingi siya ng resignation. What the Hindi ka na ako magmurap. Nakakabuisit kasi. Lantarang ginagago tayo mga Pilipino eh. Sa simula, sinabi niya independent naman daw sila. Keso ang nagdidesisyon daw yung grupo. Diba? Sinabi niya yun eh. Pero ngayon, ano sinasabi niya? Pumunta si Romualdez kay Marcos at nag-resign doon. Tutoy, bakit nag-resign doon? Siya ba namimili? Si Marcos ba? Kaya nag-resign, it only means one thing. Ang namili kay Romualdez ay si Marcos. So therefore, ang mamimili ng bagong speaker, si Marcos uli. Tama, mali. Yan ang mahirap sa mga madadaldal, mabilis mahuli. Sana kumanta ka na lang ng pyramid. Hindi, diba? Ano unang sinabi mo? Ang linaw nung sinabi mo noong una eh. Sino nagdidesisyon? Kayong party mates, blah, 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 blah. Ngayon, ba tumingin ng resignation siya kay Marcos? Di ba dapat kasi again hindi ho supposedly ito yung sinasabi independent, hindi naman ina-appoint ang speakership. The only thing na nagbibigay ka ng resignation ay kanino? Sige nga. Sa boss mo, di ba? Kailan ka pa nagbigay ng resignation sa kapwa mo ng empleyado? Ibig sabihin, dun sa boss mo. Ibig sabihin kung sinong nasusunod. Ibig sabihin kung sinong pumipili. Kaya nga ang isang sekretary, di ba? Sila ang nagtetender ng kanilang resignation.
O ito, re-resign na ako. Hindi naman yung secretary pwedeng pumunta sa kamera. O, magre-resign na ako ha. Hindi, bakit? Hindi naman niya boss yun eh. O, ganun din ang kamera. Hindi naman niya boss ang si Marcos sa ba't siya humingi ng resignation doon. O, huli ka, bata. Huli ka, tutoy. O. O. bilang Speaker of the House. That's the last time when we saw each other. Oh, linawin natin, ulitin natin ha. Baka kasi na ano kayo eh. Oh. Ito si Tutoy, akala mo talaga magaling eh. Kaya tuloy na ito tuloy. Oh, play. I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Pero kung ano sinabi ni President Marcos nung magkaroon ng change of leadership dito sa House? Actually, hindi pa kami nag-usap. The last time sinamahan ko, nakita kami ni Pangulo was nagsama, humingi si Speaker Martin ng meeting kay Pangulo and dun nagbigay po siya ng kanyang resignation sa Pangulo bilang Speaker of the House. That's the last time. Di ba? Obvious. Huli ka, Brad. Huli ka. Opo, sir, ano magiging bagong direksyon ng Kamara under new leadership? We'll have to wait what the new Speaker has to say. Sir, may bas-bas na presidente Of course, the House appreciates that the incoming Speaker is supportive of the President's agenda and programs. Pero again, this is a co-equal branch of government which Malacanang respects, which the executive respects. So Wala, huli ka na. Kung ano man Kahit anong palusot mo, huli ka, Brad. ang gusto nila, kung sino man ang gusto nila din. Sir, kailan yung sinabi niyong sinamahan niyo si Speaker? Kita kami kahapon. And sir, kailan yung meeting niyo with the President? Kahapon. So, did the President, Boji, Pagkasabi ko lang, ma'am, the Speaker asked for a meeting with the President and he gave his resignation and said that it was an honor to work with him and that he was stepping down to ensure the independence of the Independent Commission and to protect the institution, for people not to say that he was using his influence to influence the ICI. Sir, following the resignation of Speaker Romualdez, what will happen to Saldico? The President did not ask the House. No, he offered to step down. Sir, wala po bang, would you say na hindi naman nawala ng tiwala yung mga House members kay former Speaker Romualdez? He had the numbers. Simple lang yun. Kung nasa iyo yung numero, you have the speakership. He had the numbers. Sir, ano naman gagawin ng House leadership kay Congressman Saldico na iniuugnay din sa mga anomalya sa budget? Ayan na. Gonna be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. Will you... Ayan na. Oh, ito, halatang-halata na yung tono. Ha? Halatang-halata na yung tono, ladies and gentlemen. Ano yung tono na yun? Ha? Ano yung tono na yun? Yung halatang wala na silang pakialam kay Saldico. Di ba? Parang, ilaglag na namin Saldico. Kasi, alam mo, sa mga ganyang kasalanan, kailangan, sabi nga, the bucket must stop. Diba? Parang, kailangan yung kasalanan, meron talagang patunguhan. Sino yon? Yung pinsan niya o yung, itong si Zaldico? Oh. Mukhang talagang todo-todo ng paglaglag kay Zaldico. Zaldico, kung nakikinig ka, yung mga abogado mo nanonood dito araw-araw. Yung parating nyo to kay Zaldico. Kung ako sa'yo, ilaglag mo yung boss mo. Kung ako sa'yo. Wala ka na lusot eh. Ikaw ay nakatatak na sa kasaysayan. Zaldico, naku, wala na. Contractor. Yan na nakatatak sa kasaysayan eh. Oh. Kasi hindi mo naman matatanggi. Talaga naman kahit i-diverse mo na yung SunWest contractor na company mo, di ba? Nandyan na pa rin yun. Ibig sabihin, dati ka pa rin talagang may-ari niyan. Oh, kung dinivert mo na ngayon, I really don't know. Sabi nga ni Tiangco, kalokohan yung divert na yan. Di ba? Pero gayon pa man, masyado ka nang nilaglag na Malacanang. Ano to? Ganun na lang? Ibig sabihin, mawawala ka sa mundo. I mean, hindi ko sinasabing may mangyayari masama. I mean, tatanda tayo, eventually mawawala tayo sa mundo. At yung legacy na iniwan natin ay ganyan. Gusto mo yan ang legacy iiwan mo sa mundo na to? Kawawa naman mga anak at apo mo.
Hindi, isipin mo mabuti ito Kawawa naman yung mga anak, apo mo, lahat ng kawawa. Kaya tuloy pa. Kaya tuloy pati yung isang mambabatas doon makakaliwa na galing sa bundok. Napagkamalang kamag-anak mo Hindi, lahat tuloy ng parang sama na tignan. Para tuloy inisip ko, hindi kaya si atoy ko may kinaugnayan kay... Hindi, di ba? Hindi, joke lang po yung kay atoy ko Magaling na basketball player yon. Hindi, yan po yung sanang yan na yung sanang pag-isipan mo na mabuti. Dapat mag-state witness ka na lang kasi alam mo namang hindi ka pinaka-guilty, di ba? Alam mo naman, sigurado yan sa puso mo. Hindi ka makakagalaw ng wala kang backer. Whether you did it the right thing or the wrong thing, ikaw lang makakapagsabi niyan, hindi ang tao. Di ba? Pero kita mo nilalaglag ka na. Kaya kung ako sa'yo, magsalita ka na para hindi naman masayang yung mga nalalaman mo. At saka hindi naman masayang yung legacy mo, di ba? Sa mga kamag-anak mo, apo mo, at lahat ng ko sa Pilipinas. Kawawa naman. Plus, sa mga gusto namang makita siya at ng mga nagwi-wish. Ako na, sasabihin ko na sa inyo, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi, October 16, yung kaso niya, yung kinaso niya sa akin, meron kaming hearing sa korte. So, kung gusto ninyong pumunta, kung pupunta siya, ewan natin, abangan natin. Dala ninyo ng rosas, ng kamatis, sibuyas, ng saging. Huwag yung bulok, Sa October 16 sa Legazpi, yan. Meron hearing. Malamang pupunta yan. Kasi nung una, pumunta siya dapat ma-cross-examine siya. So, malamang pupunta yan dyan sa October 16. Tingnan natin kung uuwi siya. O talaga bang magtatago na siya. Hindi natin alam yan. Malalaman natin yan sa mga susunod pang araw. Force him to come home. I don't know if that is something you can do as a body, but again, I think he should come home and face the allegations against him. If not, too severe, and it's dragging the house in the mud. If not, will that be enough for him to face the ethics committee? It might be, yes. I mean, there's a precedent for it, and Pong Arnie Teves did the same. So did you try to convince Speaker not to step down? Or House Speaker to resign? That's not for me to do. If he wants to step down, that's his choice. Kung anong reaksyon ni Presidente nung makita niya yung resignation ni Speaker Romualdez? It was one of respect. Dahil nakita niya that he was doing it to save the institution and to give way for the independent body to have a fair and thorough investigation. How did you feel about it, sir? How did I feel about it? I mean, on a personal level, of course, nakakalungkot din, and the House members, because he did enjoy the majority support of the House, nakakalungkot. Anytime there is a speaker that is outgoing, nakakalungkot. But again, it was done for the sake of the institution, and hopefully the incoming speaker, Boji D, will bring the House to down. great heights. One. Bring the House down. Party ba? Party? Bring the House down! It is accountable and one that is answerable to the people. Kung hindi ba kayo natatakot sa mga protest this coming Sunday? Kasi parang pakiramdam, parang isa sa yata siguro sa nag-force kay Speaker Romualdez to resign is baka nga yung pressure sa kanya to ditong mga issues na to, especially marami na Sa kanya pa yan sagutin, hindi pa yan para sa akin. Malamang. Ano po kalasahan sa chairmanship ng mga committee dito sa House? Sa tingin ko, ma'am, nasa gitna po tayo ng budget. Kailangan natin ipasa ang pinaka-importanting batas ng ating bansa. Yan po ay ang budget. So I don't think there will be any changes for now in the chairmanships or the composition of the leadership. Dahil lang, it's too disruptive of what we are going through. Pero after the budget season, sir, Hindi po ako yung speaker, tanongin niyo yung speaker. Hindi naman ako nagde-decide. Pero sure, mabibigyan po ng position si Speaker Martin Romualdez sa committee chairmanship? Again po, hindi po ako yung speaker, so hindi ako makasagot ng tanong niya. So no changes until... Pero ikaw nga daw nagdidesisyon Tutoy.
Tutoy! Matapos yung budget. Ano po? No changes po sa committee chairmanship. Hindi kaya eh, ma'am. We start plenary debates on Monday. Hanggang madaling araw yan, that's the end. And then there are no committee hearings actually. We don't do committee hearings during the plenary debates so that all members are encouraged to be on the floor. So kung walang committee hearings, wala namang kailangan baguhin in terms of the composition of the chairmanships and the leadership of the House. Sir, your comments sa sinasabi ni Representative Marcoleta na parang cosmetic lang daw ang kailangan daw ng House ay institutional change. Okay lang yan. That's his opinion. I respect that. Pero do you think, sir, enough po yung resignation? I'm sorry? Yung moral ng House, kamusta? Well, again, the House has been under fire for the past few weeks. So obviously morale is low. But I'll be the first one to tell all of you, some of that blame is deserved and warranted. So I think the House needs to reform, the House needs to be accountable, and the House has to be answerable to the Filipino people, and I hope that's what the leadership of Speaker Boji D brings. Do you think yung resignation ni Speaker Romualdez will pacify the outrage of the public sa corruption? I don't know. That's not for me to answer. Pero Yung kung mga reforms sa budget process will it continue? Yung reform sa budget process, would it... Of course. Wala naman yan sa Speaker. That's for the whole institution. We are in the process, or in fact already finished, instituting and implementing those reforms. So, alam mo samaan ng loob si President Marcos and si Speaker niyo? No, wala. Not at all. Okay po sila? Yes. Anong naging very okay. Ano ang naging atmosphere nung magkita si Speaker at si Presidente? Nakita ba sila? Yung nagkita sila? Nakita sila kahapon nung nag-meeting kami. Okay naman. Wala namang pressure, sir. Well, if you nakinig kayo sa speech naman, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!